Yo, what's up guys? Welcome back. It was a day in Canada. A day in Canada. Yes. Well, guys, ito po yung aking paglalahad ng aking istorya. Naks. Bilang isang OFW dito po sa Canada. Ayan. Kasi nga po, baka naman, no? Gusto nyo mapakinggan ng istorya ko ba? Ayan. Kasi ako po, nung papunta po ako rito sa Canada, no? Galing po Singapore. Ni isang vlogger po kasi wala akong pinanood, no? Well, makakatulong din po yun, no? Para alam nyo yun, para alam nyo, no? Kung anong nangyayari doon. Kaso po, ako bilang vlogger, wala ko talaga ibang pinaniniwala kung di sarili ko lang, no? Gusto ko kung anong may experience ko dito, no? First hand, diba? Good to know din sa kanila, no, para inform ka pagdating mo, no. Pero ako po talaga gusto ko ma-experience lahat dito. So yun po ako, no. Hindi ko akalain at my age, lahat susubukan ko pa. Magiging back to zero ako dito. Magsisimula ako. Yung mga pinagdaanan ko noon sa Singapore nung bago pa lang ako, grabe po, 10 times dito. Kaya nga po, first world country, no? So yun po ang sinagupa ni Doy dito. Ang aking sinagupa ni Doy TV. Pero wala naman po akong pinagsisisihan, no? Marami po akong nakikita mga vlogger na puro na lang po drama, no? Yung mga sinasabi nila sa vlog nila na uuwi na ako, no? Magsisisi na ako, no? Bandang uli, nasa Canada pa rin sila, no? Para lang po sa views, no? Hindi po ganun si Doy TV. Okay. So, ako po, simple lang po ang storya ni Doy TV dito, no? Ako po ay temporary work permit holder. Okay. So, from the very beginning, alam ko, temporary lang ako dito, no? Sa pagkakaintindi ko kasi, nung nag-apply po ako rito sa Canada, kailangan ng mga workers. Yun ang mindset ko, no? So, ako nag-apply ako. Kasi nga po, ang plano ko talaga, umuwi na sa Pilipinas, no? Para mag-for good na doon. Kasi, syempre, tawag dito, nagpuntar na ako ng mga kagamitan, no? Sa Pilipinas. So, mga bagay na hindi mo naman mabibili kung sa Pilipinas ka lang magtatrabaho, di ba? So, meron na ako nun. So, I'm going back, no? It's either mag-open ng business kung anong pwede or magtrabaho na lang ulit na, less stress. Pero nakita ko po yung sitwasyon sa Pilipinas. So, that will be a big turnaround for me pag ako po yung umuwi, no? Yung tinatamasok sa Singapore, hindi mangyayari. Nasa Pilipinas ako. Lalo na po ngayon ang sitwasyon dyan, no? Ayaw na lang pag-usapan. Kaya sabi ko, I will try Canada, no? So I bring all my resources going here, no? At yun po, fast forward, nandito na ako yun. Nakita ko po yung sitwasyon, no? Na ganito pala dito, no? Dati po kasi alam ko, mabilis ang PR dito, no? Kasi nga yung mga kakilala ko, most of them is PR na, no? So yung mga kasabayan ko, mga nauna sa akin ng mga 1-2 taon, no? Hirap na po silang mag-process ng PR nila na pataas. So ako naman, okay, tignan natin kung ano mangyayari, no? So hindi naman po ako threatened, no? Kasi nga para sa akin, kung iisipin niyo po lagi yung mga ganyan, puro stress na lang po ako ninyo. Naintindihan ko po kung kayo po'y pamilya dito, no, nandito na yung mga anak nyo. Talaga po naintindihan ko dahil hindi para sa sarili nila iniintindi nila, kundi para po dun sa mga anak nila sa future. Kaya naintindihan ko yun. Pero ako po, on my end, wala akong magagawa, no? Ang magagawa ko lang, yung dapat kong gawin, no? Mag-apply ako. Ganito ganyan, pataas ng points, okay, sige. Yung mga mag-hire ka ng consultant, no? Di mo namamalayan yung mga consultant pala na yun,
ano ka lang, kinukuhanan ka lang ng fee, hindi ka naman pinoproseso, ano yun. Kaya yun din ang isang bagay, kaya ako nag-apply dito kasi yung agency or yung tawag dito, yung consultant firm na nag-process sa akin, alam kong legit dahil yun nga, marami akong makakakilala na doon. Then at the same time, dati ko rin pong kuling yung staff na nagtulong sa akin. So yun po ang mga nangyari dito. Then again, nag-e-enjoy po ako dito. Nag-e-enjoy ko po yung paligid. Siyempre, nag-e-enjoy ko yung, alam yun, yung being in the first world country. Okay, so wala po akong pinagsisisiyang mga hakbang dito. So hindi nyo po akong mariringgan dito ng mga drama na yan. Okay, so ako as a TFW, hindi po ako nag-aalala. Dahil pinaghandaan ko na po lahat ng bagay na pwedeng mangyari. Worst comes to worst, uwi. May mga kakilala na po akong umuwi. May mga kakilala na po akong ready na umuwi. Okay. So to say, wala po tayong magagawa eh. Polisiya po ng gobyerno yan. Kung tatapusin nila itong mga TFW program na yan, ano magagawa natin? Di po ba? Magrarally din po ba tayo? Policy nila yan eh. We're here to follow. Kung yun ang permit mo, hindi ka nakapag-secure ng PR mo, wala kang magagawa. Di po ba? So, at the very least, yung mga dapat mong gawin, ginawa mo na. At kung wala talaga, uwi na lang. So, ganun po ako simple kausap. So, yun po, So, yun po ang ating paunang rito. Paunang kwento dito sa aking Canada journey, guys. Okay? So, ayan. Habang nagsasalita po ako, pinapakita ko sa inyo kung paano ako nagsimula dito. Paano naman po di kayo tayo dito. Naiinip. Pintuan lang yung background. So, yun lamang po, guys. Kung nagustuhan nyo po ang aking kwento, marami pa po akong kwento. Iisa-isahin ko. Okay? So, start pa lang po ito, intro. Kaya kung nagustuhan nyo po, iwan na lang po kayo ng like at mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po guys sa inyo lahat.